ito. So, ito yung sa'yo. Sa right eye. Ito kasi yung tinitingnan nila kung butas ba talaga siya or hindi. Kita mo yan. Okay. Maliit, no? Ano lang siya, manipis lang siya na area. Imagine mo yung white instead puting-puti, parang manipis na siya na lacy, no? So, hindi pa siya talaga fully tear, no? Hindi mo siya butas. Manipis lang siya na area. Usually kasi ganun, hindi ko na siya muna nilalaser. Kasi kung ilalaser ko siya, laser is still burning, no? Ano pa din yun, parang sinusunog pa din natin. Yung effect kasi nung sunog na yun is para siyang thumbtacks from yung puti didikit sa shell, no? Kaso nga, sunog siya in the end. So, the sunog will also cause your retina to be thinner. So, pag hindi naman siya tunay na tear, no? Or like, hindi siya yung talagang full break, no? Hindi ko siya i-laser kasi baka ako pa yung baka mas numipis pa, no? So, yung sa'yo, babantayan ko lang yan, no? Siguro, I'll check it again after 6 months. 6 months. So, ano po yung pansamantala? Pwedeng gawin ko po para... Wala naman, babantayan mo lang. Siguro yung next mo na lang is i-check mo ng yung symptoms kung talagang may tear na. Ano po ba yung symptoms? Usually, kung may nakikita kang floaters na bago, alam mo, minsan may nakikita ka sa paningin mo na may parang lumulutang-lutang. Meron po. Pero kung parang nawawala siya, oo. Opo, Pero kung, if it's the same, dati pa, okay lang yun. Kasi na-check naman natin, no? Pero if tuloy-tuloy siya, let's say, hindi siya nawawala, no? If dumadami siya, tapos lumalaki. So, yun, balik ka, i-check natin. Or if you feel mo may nagfa-flash na light, okay, or... Meron po. Yung mga nakarang... Arao. Kasi, pero kahit may nagpa-flash na light, wala naman tayong nakikita. Unless sabihin mo sa akin, Doc, i-laser na natin yan. No? Kasi, I mean, yun lang. Wala namang mali or tama. But, for me lang din kasi the laser will also cause it to thin. So, kung hindi ko naman talaga siya kailangan gawin, hindi ko muna siya gagawin talaga. Pero let's say, sabihin mo, Doc, magpapa-opera ako ng cataract. Pag yun, ili-laser ko yun. Pero hindi po siya cataract. Hindi siya cataract. Yung cataract nasa harap kasi yun. No? Yung lens mo na dumi. No? Pero hindi siya So, ano po yung gagawin ko doon? Kasi madalas po, hindi ko na po siya natatanggal. ito usually walang symptoms to kasi. Yung symptoms na to is maglalabo talaga yung paningin mo. Like, or parang pag humihiwalay na siya. Pero kasi so far, yung symptoms na dinidescribe mo, hindi naman siya related usually to the tear, no? Yung pag ganitong tear, yung ganyan, yung may flap, yan talaga, ma-feel mo talaga pag gumagalaw yung flap, may flash talaga ng ilaw. Oo, so makikita mo talaga yun, no? So, and then, pagkatapos nun, May mga bawal pong gawin. ang pinakabawal lang sa'yo siguro, kasi nga any trauma can induce na matuklap siya. So, matamaan yung mata, yun lang yung bawal. Pero, kahit anong trauma. So, matamaan yung ulo mo, mabagok ka, or matamaan ka ng bola. No? So, ingatan mo lang yung ulo or yung mata mo na hindi siya matamaan. Kasi now, yun lang yung pwedeng magpwersa sa kanya na mag-tear, no? Although, mayroon ding tears na spontaneous na hindi naman natin magagawa ng paraan kasi nangyayari talaga siya. Kaya yun, yung regular na check-up or follow-up. Okay. Sa food po, wala naman. Wala naman, it's related sa food. So, ito lang talaga, it's either how your eyes age or pag natamaan siya. So, yung sa aging wala tayong magagawa, kaya siya babantayan regularly, no? Every 6 months mo na lang ipasilip sa akin yan, no? Or if not, edi, kung hindi naman, ingatan mo lang yung head mo, no? So, parang yung mga tipong, pag nagbukas ka ng door, hindi matamaan. Mga gano'n. Kasi may mga gano'n kaming patients na umbok lang yung ulo, tapos nagka-retinal tear, nagka-retinal detachment. So, yun. Pero yung sa'yo naman, manipis lang talaga siya na area. Hindi naman siya kailangan i-laser ngayon, no? Okay. Unless in the future, you plan to do other surgeries in the eye, which you should talk about na lang with Dr. Cheng. Let's say, gusto nyo sa cataract and all. Pero kasi kung yung sugar mo, I mean, Malaman. oo. So, yun lang. Tsaka kasi ngayon, hindi siya yung parang ayaw natin siyang galawin muna kasi nagko-control ka pa ng flare mo. Opo. So, yun lang. So, in terms of your eyes, technically speaking, wala siyang problem. Ito kasi not even related to your SLE. May mga
para lang siyang peklat. Pinanganak kang may birthmark, pwedeng ganun lang din yun, no? Oo, so, yun. Ganun lang yung sa'yo. So, At then, yan, tanong ko po, Dok. Yan po ba yung nagkakos na migraine ko? no. Kasi usually hindi mo naman yan makikita. Hindi siya visually, hindi siya, So yung migraine po is sa brain. pwede sa head mo yun. Hindi siya sa eyes mo. So, pwedeng, yun, sa mga medications Tapos mo. po, dati po kasi, before po kung nag-flare up, nagkaroon po ako ng amaurosis po. Yun. Oh. Yung So, yun po amaurosis yung fugax is, hindi siya dito. Amaurosis fugax, dito siya. Like, yung blood vessels na yan, yung naano niya. Pero hindi siya mismo umaabot sa retina. Yung pinaka-supply, yung na-cut off, no? As in yung, kasi again, yung etong retina may sariling blood supply. Okay. Tapos yung mata may sariling blood supply, no? So, syempre, pag na-cut off yung mata, pati yung retina nawala. No? So, yung amaurosis fugax, pwedeng kang nagbara either sa eye or pwede din dito sa gitna, no? Pero kasi yun usually, dahil yun, yung nag-cut off nun, may emboli from somewhere in the body, no? So, could be explained by your SL. Pero the fact na hindi naman siya nagtuloy, no? Tsaka malinis yung retina mo apart from that, pero yan, peklat lang yan for me kasi. So, wala ka namang signs na, may mga signs kasi ng SLE na nagdudugo, sa'yo wala. So, in terms of your eyes are okay actually. May grado ka lang talaga. And pwedeng your grado is changing. And again, that change can be due to a lot of factors that you're going through now, your medications, or your medications, we don't know, baka fina-fluctuate din niya yung sugar mo. So, that can also cause the change in grade, no? So, yun lang yun. So, for Ano po now, yung, bakit po kaya yung lumalabo yung paningin? pwedeng yung nagbabago nga yung grado. So, kailangan pong bumalik kay Dr. Chen. Yes, oh. So, ibabalik kita kay Dr. Chen, no? Tapos pag-usapan niyo na lang yung kung mababago pa yung grado niyo or kung gusto niyo na bang may go in for the grade, no? Kasi kung nagbabago yung grade mo, parang it's not also the best time to undergo yung mga refractive surgery para hindi ka na magsalamin kasi kailangan stable yung grado mo nun. So, yun lang yun. Pero sa retina, wala. Pinapaklear ka lang naman ni Dr. Cheng, yung retina is okay and healthy. May peklat lang. So, yun lang yung babantayin ko eventually na hindi siya mas numipis lalo. Sige po. Eh, di huwag pong picture na to. Oo, wala ba kayong picture nito?